Ilan na po napatay niyo, sir? No comment na ako dyan. 2007, sabi po niyo 11. Nadagdagan po ba yon? More or less. Napakagaling naman! Saan pa tayo? Kanino tayo? Sa bayong klase? Liliwanagin muna natin, ha? Baka mayroong misimpression doon sa Dirty Harry. Go ahead. Make my day. Baka akala nila I'm doing dirty things in the enforcement of my duties, which is wrong naman. Yung Dirty Harry kasi, nag-umpisa yan sa isang detective inspector na San Francisco Police Department. The life of that inspector, Kalan, was popularized by Clint Eastwood. Nabansagan siyang tinutupad ang kanyang tungkulin without fear of anybody, kaya kinatakutan siya ng mga violators of the law or criminal elements. They call him Dirty Harry and he likes to do things his way. He became popular with all his apprehensions of criminals. And siguro that is the similarity. Sa dami ng nahuhuli namin, siguro isa na ako doon sa sinasabing masigasig magpatupad ng batas. Totoong tao po ba si Dirty Harry? Oo. Mula nang ako'y nag-artista, ang mahihirap ang tumulong sa akin, artista, mayor, senator, vice president, and president. Ang mga mahirap po ang tumangkilik kay Erap. Kilala si Erap bilang isang artista. Hindi po ba siya mahirap kalabanin sa ganung bagay? Mahirap. Siyempre, popular eh. Pero yung dinidepict niyang karakter, si Asion Salonga, notorious criminal yun eh, sa Tondo eh. Dapat, ang sa pelikula, buhay ng mga bayani ng bayan. Death threat na yan. Buhay ng tao, una-una lang yan. Dapat lang sila pumunod ka. Sumama ka sa amin. Fredo, live! Oh! Pagkakaiba ng Maynila, yan ang capital ng ating bansa. Alam mo naman, ang Maynila, kilalang kilala sa buong mundo. Hindi yung, pardon me, hindi yung ating country. Yan ang tinatanong ko, where are you from? When you say Philippines, they will say, where is that? But if you say Manila, alam na nila sa Philippines yun. Sinasabi po ang Maynila po madaming krimen, maraming kahirapan. Nagbago po ba to sa ilalim niyo? Abay, palagay ko nagbago eh. Manila is now a city in decline. It is a state of decay. Kumbaga sa ospital, nasa intensive care na unit tayo. Tignan lang ninyo ang kapaligiran ng Maynila. Makikita nyo, ang daming mga high-rise building. Kaya di lang masasabi, wala daw akong nagagawa na accomplish sa City of Manila. Manila is the only city which has 2 universities, di ba? Na pre-tuition, walang bayad kahit sa pere. Out of 143 cities, alin city ang merong 6 hospitals? Wala. Sino may 5 hospital? Wala rin. Sino may 4? Wala. 3? Wala. 2? Wala. 1? Meron. Kaya po mga kaibigan, magsuri kayo. Ang sabi ni Lolo, ako lang ang mayor na kapagpagawa ng 6 na ospital. Sino man? Huwag kayo magpapadala sa Ganon ang ginagawa niya sa amin. Bakit? Uhugin kami lahat dahil puro kami bata. Bakit? Sino ba bumoto sa amin? Hindi ba kayo? Nung manalo kami, nung 2010, sa public pronouncement ko, ang sinasabi ko, he'll be the next mayor after me. Pero pinakahulugan niya yata na after 2013. I immediately clarified it. Sinabi ko na, hindi 2013 dahil may plano pa akong tumakbo. It will be after 2016 on my 3rd term. Kaya hindi nyo kami masisisi. Isinakripisyo namin ang mga pangarap namin.
Nilisan namin siya. Nilisan namin siya at kami nagpapasalamat na tagpuan namin si Joseph Era Estrada. Alam mo, impresyon ko sa kanya, matinong tao eh. 3 or 4 days before he made the announcement, pumunta yan sa opisina ko eh. Sinabi niya, he will stick with me. Hindi daw siya hihiwalay. Kahit ano ang mangyari, hindi ako hihiwalay sa'yo. After 3 or 4 days, lumabas na sa dyaryo. Katandem na siya ni Erap. Sa Balota, Mayor Joseph Era Estrada. Kasama mo ang aming guwapo at magiting na Vice Mayor, Isko Moreno. Masasabi ko lang, medyo sumusobra na yata yung mga kasinungalingan, the lies being peddled. Siyempre, nasasaktan tayo dyan. But the only way I can do is to reply them with what the truth is. Ngayon, mga kaibigan, anong ginagawa? Puro paninira. Puro sigaw-sigaw. Puro hamon-hamon. Ngayon, pinakamasama si Erap. Dati ang bait-bait mo kay Erap. Bakit? Kasi may kailangan ka. Kasi makikinabang ka. May paiyak-iyak ka ba? Isa po raw kayong ingrato. Ano po talaga yung sagot po niyo doon? Alam mo, yung mga sinasabi niyang yan, paninira lang yan eh. Pinatawad ako, umiyak daw ako sa kanya. Sabi ko nga, ba't naman ako iiyak sa kanya? Ano ipapatawad niya sa akin? Yung sinasabi niyang iniwanan ko siya. Let us say, itong mga kaibigan ko, na-discover ko ngayon, yung isa pala, hold-upper. O yung pala isa, rapist. Do you mean to tell me, friends pa rin kami? Siyempre, iba na yon. May katotohanan po ba yung sinabi ni Pangulong Estrada na nagpunta kayo sa bahay niya para humingi ng tawad? Pumunta ako doon. Kasi nga, may asunto na siya. Dumating na mga balita sa akin na nalulungkot daw siya. Yung mga dati niyang nakasama, hindi man damang dumadalaw. Out of old time sakes, di dumalab ako. Pero hindi ako umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Bakit hingi akong tawad sa kanya? Sigurado pong panalo to o kailangan pa ipaglaban? Itong yung eleksyon na ito, sa reception ng mga tao sa amin, nakikita ko naman na well-received itong aming mga house-to-house campaign at saka itong aming Kalesa Cake. Naglalabasan yung mga tao at sinasalubong kami. Tuwan-tuwa sila na nakikita ko. Alam mo, kung minsan, mga babae, siguro naliligo. Pag natinig yung sound namin, lalabas, dudungaw sa bintana, nakatuwalya lang. Nakita mo, basang-basa ang buhok. Sabihin, galing sa banyo biglang mababa. Nakatakip lang. Makikipagkamay lang. At saka mga tao, nagpapalakpakan at shouting my name. Palagay ko, mananalo ko